Hello mga kabayan! Kamusta po kayo? Welcome na welcome kayo dito. Ako po si Connie, marunong po ako magtagalog. At ngayong araw ito ay maging video natin. Paano nagbago ng buhay ko? Paano nagbago ang buhay ko ng pag-aaral ng Tagalog? O paano nagbago ng pag-aaral ng Tagalog ang buhay ko? Yan ang sasabihin ko sa inyo today. Welcome na welcome kayo dito. Maraming salamat sa suporta nyo, sa lahat ng mga ginagawa nyo sa YouTube, sa TikTok, dito sa YouTube, sa TikTok, tsaka sa Facebook, sa Instagram, lahat ng partes, kahit saan. Maraming salamat sa mga ginagawa nyo today. At sa dulo ng video na to, may sasabihin ako sa mga fans ko, sa mga gusto pa akong makilala, may sasabihin ako sa dulo ng video na to. So, paki-watch po hanggang sa dulo ng video na to para malaman mo if gusto mong malaman. Paki-subscribe, like siya with mga kabayan para mag-grow ang YouTube channel natin. Maraming salamat sa tulong nyo. Maraming salamat sa lahat. So, paano binago ng pag-aaral ng Tagalog ang buhay ko? Paano? Bago sasabihin ko sasabihin ko tong history na to. Hindi ko pa to nasabi sa ibang platform. Hindi ko pa to nasabi sa kahit kanino. Of course, alam ng pamilya ko, pero hindi ko pa to nasabi sa publiko. Pero sasabihin ko to ngayon. O siguro may nasabi ako, pero maliit na parte lang, pero sasabihin ko ngayong araw, lahat-lahat. O yung maalala ko. Eto, pinanganak ako sa itong town pinanganak ako dito sa Kenya, pero sa ibang town, Mombasa. Pinanganak ako doon. Pagkatapos niyan, lumipat kami sa ibang bayan, sa probinsya, kung saan si Lolo ang naging magulang. Si Lolo ang naging magulang namin. Ako at yung kapatid ko, yung ibang kapatid ko, kapatid na lalaki. Dalawa lang kami noon sa time na yan. Pagkatapos ng 2 o 3 taon, lumipat na naman kami sa ibang bayan kung saan pinanganak ang tatay ko. Sa yung unang probinsya ay kung saan pinanganak yung nanay ko. Yung tatay ko tsaka yung nanay ko, ang lingwahe nila ay Luya. Luya ang lingwahe nila, pero magkaiba yung dialect. Yung Luya may halong 15 o 15 dialect. Di ko alam, may halong 15 dialect. Hindi ako sigurado. So, yung tatay ko tsaka yung nanay ko, may iba silang mga dialect. Ibang dialect, pero may mga words na pwede mong intindihan if marunong ka sa itong dialect. At basta dialect. So, ibang dialect nila. Sabi ko, pagkatapos ng tumira kami sa bayan, sa probinsya kung saan pinanganak yung nanay ko for mga tatlong taon ganun. Tapos lumipat na naman kami sa ibang bayan, sa probinsya kung saan pinanganak ang tatay ko. Ibang dialect, pero Luya pa rin. Pagkatapos ng 2 o 3 taon na naman, lumipat kami dito sa Nairobi. Sa town na to, dito Nairobi. At mula noon hanggang ngayon, nandito pa kami sa Nairobi. I think mga 15 taon, mga ganyan. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado sa maths sa ngayon. So, isang araw, siguro nang nasa high school pa ako, isang araw, sabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, may napapansin ako sa iyo. Tapos tanong ko sa kanya, ano? Sabi niya, napapansin ako na
madali para sa'yo mag-aral ng ibang mga lingwahe kaysa sa mga kapatid ko. Madali para sa'yo. Kasi, nag-aral ka ng dialect ng nanay mo. Tapos, ngayon, marunong ka rin sa dialect namin, sa probinsya namin. At yung mga kapatid mo, hindi pa sila marunong sa mga dialect na yan. Tapos sabi ko, wala akong sinabi actually. Narinig ko lang yung sinabi niya. Tapos sabi ko, okay. Yan ang sinabi ko. Kasi sa time na yon, teenager pa ako. Like, hindi ko yan nakita parang big deal. Hindi siya big deal sa akin noon. Nagpatuloy lang. Tapos napansin ko naman, yung tatay ko, sinasabi niya yung mismong bagay sa mga tita ko, sa mga ibang tao, na parang yung anak ko to, madali para sa kanya mag-aral ng ibang mga lingwahe. So, isang araw, narinig ko nang sabi niya kay tita ko, sa mga tita ko, kasi hindi isa lang. Sabi niya, madali para sa akin mag-aral ng ibang lingwahe. Tapos yung isa kong tita, sabi niya, oo, madali para sa kanya magsalita at mag-intindihan yung dialect namin at dialect nyo. Kasi medyo mahirap pa rin maintindihan yung dialect ng tatay ko, yung mga nasa side ng nanay ko. At pareho din yung nasa side ng tatay ko, mahirap mag-intindihan yung lingwahe, yung nasa side ng nanay ko. Di ko alam kung gets nyo, pero alam ko. Siguro gets nyo ko. Ganyan. And nung kakatapos ko pa lang ng high school, mahilig ang pamilya ko sa teleseryeng Pinoy. Hindi buong pamilya ko, pero especially yung kapatid ko na babae. Mahilig siya sa teleseryeng Tagalog. Isang araw, kakatapos ko pa lang ng high school, wala kong masyadong ginagawa. Isang araw, nakita ko siya nanonood ng teleseryeng Wildflower. Tapos, ano ako sa acting scene ni Ate Maha Salvador, na-struck, nagustuhan, na-amaze. Hindi ko nagigets yung word, hindi ko nakukuha yung word. Na-amaze sa pag-aarte ni Ate Maha Salvador. Tapos, I stayed sa sala para makita ko buong teleserye. Tapos nagtanong sa kapatid ko na babae, ano ba to? Ano ba nangyayari? Ganyan. So, nalaman kong buong storyline and I started sinubaybay ko na. Nagsimula ko ng sumabaybay sa teleserye na yan. Dahil yon kay Ate Maha at dahil yon kay... Di ko alam ang totoong pangalan niya, pero ang pangalan niya sa teleserye na yan ay Analdo. Analdo, parang baliw siya sa teleserye na yan. Magaling talaga. So, nagpatuloy. Tapos, nakita ko isang araw, napansin ko yung bibig nila, hindi tugma sa English. Nagtanong na naman ako sa kapatid ko na babae. Sabi niya, yung lingwahe na ginagamit nila, Tagalog. Language ng Philippines, hindi yan English. Tapos sa gabi na yon, isip ako ng isip kasi nag-isip din ako tungkol sa mga sinabi sa akin ng tatay ko. Kasi sabi niya, madali akong mag-aral ng ibang lingwahe, ganyan. So, isip ako ng isip, yung madali akong mag-aral ng lingwahe, tapos yung lingwahe na ginagamit, yung lingwahe na ginagamit sa teleserye na gusto ko, hindi English. Kasi nagustuhan ko talaga yung serye na yan at araw-araw sinubaybay ko.
Yeah, at nagsimula pa ako sumabaybay sa mga videos ni Ate Maha sa YouTube, ganyan, sa mga Tagalog videos sa YouTube. So, parang nagustuhan ko yung lingwahe. So, nag-isip talaga ako. Tapos, sa mismong time, sa mismong panahon, duration, duration, hindi sa araw. Sa mismong panahon, napunta ko sa ibang kapatid ko yung may asawa siya. Tapos close kami ng asawa. Close ako sa asawa niya. Tapos nagtanong ako sa asawa niya tungkol sa pagkatapos ng high school, anong dapat gawin ko? Paano malalaman ko kung anong dapat kong gawin sa buhay? Tapos nagpaliwanag talaga sa akin. Sabi niya, sundin mo yung nasa puso mo, ganyan, ganon. Okay, sa time na yon parang binigyan ng mas dahilan yung ginusto ko, gusto kong mag-aral ng Tagalog, pero hindi pa ako sigurado. Pero pagkatapos akong bumisita yung kapatid ko na lalaki, tapos nagkausap ko yung asawa niya, parang dumadami yung mga dahilan kung bakit kailangan kong mag-aral ng Tagalog. So, nung bumalik ako sa bahay, sabi ko kay tatay ko, gusto kong mag-aral ng Tagalog. Tapos, nagtanong, ano ba yung Tagalog? Kasi wala siyang alam. Sabi ko, lingwahe yan sa Philippines. Sabi niya, oh sige, if gusto mo yan, gawin mo. If yan ang gusto mo, gawin mo. Lalo na ngayon, wala kang masyadong ginagawa bago kang magka-college. Gawin mo, mag-start ka para malaman mo kung yan talaga ang gusto mo. So, sinundan ko yung advice niya. Nagsimula na akong mag-aral ng Tagalog at naging mas malalim na dahilan yan nang namatay ang tatay ko. Kasi nang namatay siya, nakita ko na siya lang ang yung nakita yung meron ako sa loob ko na hindi pa nakita yung mga ibang tao. Siya lang ang yung nakita yung kakayahan kong mag-aral ng ibang lingwahe at hindi nakita yung mga ibang tao. So, nang namatay siya, sabi ko sa sarili ko, magpapatuloy ako sa pag-aaral ng mga lingwahe para maging inspirasyon ako sa mga ibang tao, parang magtupad yung nakita ng tatay ko sa loob ko at hindi pa nakita ng mga ibang tao. Naging malalim talagang dahilan ko nang namatay siya. At nang namatay siya, may sinabi ako sa kanya. Hindi ko alam kung totoo ba yung kwento ng Espiritu, naririnig sila ganun. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Yeah? So sinabi ko lang sa kanya, nung narinig ko na namatay siya, kasi sa pagkamatay niya, sinabi nila agad sa amin, yung pamilya niya. So nung narinig ko, sinabi ko lang sa sarili ko, pero naniwala ako, parang narinig niya. Sabi ko, magpapatuloy ako sa pag-aaral ng lingwahe na to kasi ikaw ang yung nagbigay ng lakas, nagbigay ng ideya, nagbigay ng lahat ng liwanag sa mundo ko sa pag-aaral ng Tagalog. So magpapatuloy ako. Yan ang sinabi ko. At nagpatuloy talaga ako hanggang marunong na ako. Hindi pa ako magaling, pero naniniwala ako, marunong na ako. Like, pwede kong magsalita ng Tagalog sa mga natives. Yeah, kaya kong magsalita ng Tagalog with a native, ganyan. So, marunong na ako eh. Like, fluent, ganyan. Yan ay history ko sa pag-aaral ng Tagalog. Ngayon, ang sasabihin ko ay paano binago ng pag-aaral ng Tagalog ang buhay ko. Number 1, dahil sa pag-aaral ng Tagalog, nag-aral ako ng ibang mga lingwahe.
Marunong na ako sa Spanish, sa Italian, sa French, kahit medyo mahirap pa siya. Medyo mahirap pa yung French, tapos German, marunong ako. At mag-aaral pa ako ng ibang mga lingwahe. Dahil nagsimula ako sa Tagalog. At dahil to sa dahilan na binigay sa akin ang tatay ko. Hindi ko yan makakalimutan. Pero dahil nagsimula ako sa Tagalog, nagkaroon ako ng confidence. Nagkaroon ako ng confidence na if kaya ko tong matutunan, kaya ko yung mga ibang lingwahe. At sinasabi ng maraming tao na parang may talento ako sa pag-aaral ng lingwahe. Pero ang nakikita ko ay kahit ako nagtsatsaga, kahit ako nag-aaral, hindi ko alam. Siguro yung tingin ko, yung pananaw ko sa talento iba. Kasi ako, nang bata ako, akala ko yung talento, hindi yan kailangan ng effort. Hindi yan kailangan ng pagtsatsaga. So, pag sinasabi ng mga ibang tao may talento ako, hindi ko yan nakikita na parang talento kasi nagtsatsaga naman ako. So, if talento yan, hindi dapat nagtsatsaga. Diba? Pero siguro talento siya. May isang libro na may nagbasa akong libro na nagpaliwanag ang difference sa talento tsaka di ko alam. Tapos sabi niya, yung talento meron ka pero kailangan yan ng pagtsatsaga para i-grow, ganyan. So siguro yan ang ibig sabihin na may talento yung pag sinasabi ng mga ibang tao. Pero noon hindi ako naniniwala sa ganun. Dahilan number 2, paano nagbago ng Tagalog ang buhay ko? Ito ay dahil sa Tagalog, ngayon may vision na ako. Nakikita ko na yung future na gusto ko. Nakikita ko na yung kinabukasan na gusto ko. Pagkatapos ng high school ko, wala akong alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Dahil nagsimula ako sa Tagalog at nagpapatuloy ako sa pag-aaral ng Tagalog, ang pangarap ko sa buhay, gusto kong magkaroon ng eskwela kung saan magtuturo ako sa ibang tao kung paano mag-aral ng ibang lingwahe o magtuturo mismo yung lingwahe mismo. Magtuturo yung lingwahe mismo at magtuturo kung paano mag-aral ng lingwahe. Kasi naniniwala ako, if nag-aaral ka ng lingwahe at nahihirapan ka, hindi ikaw ang dahilan kung bakit nahihirapan ka. Lahat ng mga tao may kakayahan mag-aral ng lingwahe. Ang problema ay, ano ba ang purpose mo sa pag-aaral ng lingwahe na yan? Ano ba ang malalim mong dahilan sa pag-aaral ng lingwahe na yan? Ngayon, sasabihin ko ang malalim kong dahilan kung bakit nag-aaral ako ng Tagalog, kung bakit nag-aral ako ng Tagalog, hanggang fluent talaga ako, hanggang ganito ako. Dahilan number 1 ay kutob. Sinusundan ko talaga ang kutob ko dahil nag-aral ako. So, may malakas ako ng kutob. Most of the time, may malakas ako ng kutob. Pero noon, hindi ko siya sinundan. Pero nag-aral ako kasi most of the time, nagsisi ako. So, nagsimula akong sundan ng kutob ko. Nag-aral ako ng Tagalog dahil sa kutob ko. Naniniwala ako, yung kutob ko sinasabi sa akin na parang may something para sa akin sa kinabukasan pero hindi ko pa siya alam. Dahil niyan, nag-aral ako ng Tagalog. Malalim yan na dahilan para sa akin. Yung kutob ko, malalim talaga. Malalim na dahilan yan. Number 2, bakit nag-aral ako ng Tagalog? Number 2 ay dahil gusto ko ng Philippines.
At gusto kong tumira sa Pilipinas. At dahil niyan nag-aral ako ng Tagalog kasi ayoko tumira sa isang bansa na hindi ako marunong sa national language nila. Ayoko yung sitwasyon na may mga tao na nagsasalita tapos ako wala akong alam. Hindi ako naintindihan sa kung anong sinasabi nila. Kaya nga nag-aral ako ng Tagalog at naging malalim na dahilan yan. Kasi nakikita ko yung future ko sa Philippines. So, malalim talaga na dahilan yan. Yan ang pinanghahawakan ko. Kasi kahit sa time na nakikita kong mahirap na talaga itong lingwahe na to, nagpapatuloy ako dahil sa kinabukasan ko. Dahil sa kutob ko at dahil nakikita ko ang sarili ko sa Pilipinas, sa kinabukasan ko. Yan ang dahilan. Yung dalawa yan ay malalim na dahilan kung bakit nag-aral ako ng Tagalog. Pero yung sa tatay ko, yan talagang pinahahawakan ko talaga. At yan ang malalim na dahilan na kung bakit nag-aaral ako ng iba't ibang mga lingwahe. Hindi lang Tagalog, mga iba't ibang lingwahe din. Yung tatay ko talaga, naniniwala ako, siya ay yung anghel na ginaguide sa akin, ginagabayan ako all the time, most of the time, dahil siya yung nagsabi sa akin na may something sa akin kung bakit, may something sa akin sa mga ibang lingwahe. Kasi marunong ako sa mga dalawang dialects nila. So, nakuha ko yung sinabi niya. At paano binago ang buhay ko ng pag-aaral ng Tagalog? Sinabi ko ng mga dalawang rason, pero ngayon, titingnan ko ang mga tanong dito tapos sasabihin ko. So, sinabi ko na bakit nagsimula matuto ng Tagalog. Ano ang pinakamahirap na bagay sa pag-aaral ng Tagalog? Ito, para sa akin, ang yung conjugation po. Sa Tagalog, may maraming paraan para sabihin isang bagay. At yon ay naging mahirap sa akin. Hindi ko siya gusto nang nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Pero ngayon, gustong gusto ko siya. Halimbawa, yung sinabi ko sa una, paano binago ang buhay ko ng pag-aaral ng Tagalog. Pwede mo rin yung sabihin, paano nagbago ang buhay ko ang pag-aaral ng Tagalog. Like, may iba't ibang mga paraan para sabihin isang bagay. Tapos yung conjugation naman, magpapakain, pinakain. Yung conjugation, medyo magulo sa utak ko, pero magpapatuloy pa ako sa pag-aaral. Tapos, paano ka tinanggap ng mga Pilipino? Ang sasabihin ko dito ay nagkaroon ako ng mainit na pagtanggap. Most especially, gagamitin ko tong kanta na to kasi kinanta ko tong kanta na to sa kaibigan ko na Pinay. Ngayon, wala na siya. Medyo bata pa siya sa akin. O kinanta ko tong kanta na to sa kanya. Pagkatapos kong marinig, sinong kinanta niyan? Si Ate Sara Geronimo, parang tatlong mga kumanta pero nakalimutan ko. Hello guys, balik na tayo. Nawala yung battery ko. So, kaya nga ngayon medyo different ang view nyo. Pero sana naririnig ko kayo. So, I was saying, yung pagtanggap ng mga Pinoy sa akin ay mainit na pagtanggap. Bakit? Ipapaliwanag ko yan sa kanta na to. Kinanta ko tong kanta na to sa kaibigan kong Pinay, pero medyo mas bata siya sa akin. So wala na siya, pero kinanta ko to sa kanya. Narinig ko tong kanta na to kay Ate Sara Geronimo at may ibang tatlong tao na kasama sa kanta ay puso
Pusong Pilipina, may ganda walang kupas. Pusong Pilipino, nagniningning sa gilas. The heart of the Filipino shining through. Yan, so narinig ko yan. At yan ang kinanta ko sa kanya dahil ganyan talagang mga Pinoy. Kahit sa embahada, inimbitahan pa ako. At yung mga tao sa embahada, kinakausap nila ako, like pala kaibigan sila. Ang masasabi ko lang sa mga Pinoy, mahiyain sila. Pero personality yan. Pati ako, personality ko yan. Mahiyain ako. Mahiyain talagang mga Pinoy. Maraming sa kanila, mahiyain. Pero in general, mabuting tao, mainit ang pagtanggap nila sa akin. Pati sa mga chats, sa Facebook, sa whatever, mainit na pagtanggap. Although may mga tao, of course, hindi mo maiwasan to. May mga tao na talaga na hindi katulad ng mga iba. Pero okay lang talaga. Ganyan ang mundo. Ganyan ang buhay. Ibang tanong, ano ang natutunan mo sa kulturang Pinoy? Ang natutunan ko talaga, ang binago talaga ang isip ko. Ito ay yung pananamit. Ano ang stricto talagang tatay ko. Noon, nung mga bata pa kami, hindi ako masusuot ng ganitong damit. So, nung dalaga na ako, in growing up, ang tingin ko sa mga tao na nagsusuot ng ganitong damit, or like yung tatay ko, hindi ka masusuot, if babae ka, hindi ka masusuot ng pants. Ang susuotin mo lang ay yung mga ganitong damit na ganito, nakakava siya ng ganyan. Ang susuotin mong damit. Tapos, dresses, cuts, ganyan. Hindi ka masusuot ng mga pants. Kasi sasabihin niya, mga damit yan ng mga lalaki. Ganyan ka-stricto siya. Pero, pagkatapos ng changes, pagkatapos niyang makita yung changes ng mundo, sabi niya, okay na. Kasi like sinabi kami sa kanya, bakit ganito ka? At madaming tao nagsusuot ng ganitong damit, bakit ayaw mo sa amin? Yeah, ganyan. Kasi nakikita namin parang hindi ka like the fashion is passing out on us, it's passing, ganyan. Sasabihin ko sa English kasi hindi ko na nakita yung mga words para gamitin para gumamit sa Tagalog. So, yan. So, pagkatapos ng pag-aaral ko ng Filipino language, ang nag-aral ko sa kultura nila ay yung tungkol sa pananamit. Ang nagbago sa pananaw pag-isip ko ay yung pananamit depende sa tao. Depende if komportable siya o hindi. Okay, as long as wala siyang nananakit ng ibang tao, okay siya. Depende yan sa tao. Kasi noon, judgmental talaga ako dahil sa bringing up ng tatay ko. Dahil stricto talaga niya. Yeah, so ganyan. Yan ang nag-aral ko. Tapos may similarity na nakikita ko sa Kenya at sa Pilipino. Sa Philippines ay yung mga anak mag-aalaga sa mga magulang nila. Ganyan din dito sa Kenya, and I think buong Africa. Ganyan talaga. Ganyan talaga siya. So, yan ang nakita ko. Paano nito ang nagbagong pananaw mo sa buhay? Sinabi ko na. Tapos, last ay mensahe mo para sa mga gustong matuto ng bagong wika. Mensahe ko sa mga gustong matuto ng bagong wika, hindi lang Tagalog. If may gusto kang matutong bagong wika, ito lang makinig. Okay? Ang naniniwala kong paraan
lang para matuto ng wika ay yung dahilan mo. Bakit gusto mong matuto yung wika na yan? If malalim talaga ang dahilan mo, kahit anong mangyayari, kahit anong pagsubok, kahit ano, pagdaanan mo, magpapatuloy at magpapatuloy ka sa pag-aaral ng lingwahe na yun. At the end, magsasalita ka ng lingwahe na yun ng fluently dahil nagpatuloy ka sa pag-aaral ng lingwahe na yun. At yun ay dahil lang sa dahilan na meron ka. Yun ay dahil lang sa dahilan na meron ka sa pag-aaral. May maraming tao na sinasabi, mahirap daw mag-aral ng isang lingwahe. Hindi ko sasabihin mahirap. Mahirap lang yan if mababaw ang dahilan mo sa pag-aaral ng lingwahe. Pero if hindi siya mababaw, if malalim, mag-aaral ka ng lingwahe na yan, araw-araw, if may guro ka o wala. At ito ang gusto kong sabihin. If may gusto kang matuto ng ibang lingwahe, hindi mo kailangan ng guro. Ako nga, nag-aral ako ng Tagalog dito sa bahay nang walang guro, pero nag-aral pa rin ako. So, pwede yan. Pwede mong mag-aral ng isang lingwahe if may guro ka o wala. Ganyan. So, yan na yan. Maraming salamat sa panonood at like, subscribe, share video na to sa mga ibang kabayan. Paki-comment po. At yung gusto kong sabihin sa dulo ng video na to ay magpo-post ako ng picture at sasabihin nyo sa akin, magko-comment po kayo kung anong tanong meron nyo para sa akin para gumawa ako ng Q&A para sumagot lahat ng mga tanong na meron nyo. Kasi madaming tanong sa Facebook at gusto ko may lahat ng mga tanong yan para gawin ako ng video.